ka-express, hindi na bata si Kai Sotto sa mundo ng professional basketball. Ilang taon na rin siyang umiikot sa iba't ibang liga, mula Australia hanggang Japan, habang dala-dala ang pinakamalaking pangarap ng Philippine basketball, ang maging kauna-unahang homegrown Pinoy na tunay na makapasok sa NBA rotation. Pero ngayong 2026, iba ang bigat ng sitwasyon. Lahat ng dinaanan niyang injuries, setbacks at missed opportunities ay humantong sa isang malaking tanong. Eto na ba ang huling bus papuntang NBA? Matapos ang matinding ACL injury noong 2025, halos isang taong nawala si Kai sa competition. Bumalik siya noong early 2026 pero agad ding nakaranas ng ankle issue sa kanyang comeback game. Gayunpaman ipinakita niyang kaya pa rin niyang bumalik sa mataas na antas ng laro matapos makapag-produce muli sa Japan B-League at unti-unti maibalik ang kanyang dating galaw at kumpiyansa. So ngayon, lumalakas ang mga usapan na muling susubukan ni Kai ang NBA Summer League. Hindi ito simpleng exhibition tournament para sa kanya. Para sa maraming fans, ito ang pinakamahalagang audition ng kanyang buong career. Hindi na siya teenage prospect, hindi na rin siya unknown international project. Siya ngayon ang 7'3" professional center na kailangang patunayan na kaya niya makasabay sa bilis, physicality at modern spacing ng NBA. At dito nagiging emotional ang kwento dahil para kay Kai, ang Summer League na ito ay hindi lang tungkol sa statistics, ito ay tungkol sa survival ng isang pangarap. Ito ay tungkol sa isang huling pagkakataon na buksan ang pinto na ilang taon ang kanyang kinakatok. At kapag dumating ang pagkakataong yon, siguradong buong Pilipinas ang nakatingin. Well, nakakagulat isipin na ilang beses nang muntik maabot ni Kai ang NBA, pero laging may humaharang sa daan. Mula pa nung kanyang NBA draft journey, nakita na ng mundo ang kanyang unique combination ng taas, rim protection, touch sa perimeter at basketball IQ. Pero kasabay ng potential na yon ang mga tanong tungkol sa kanyang lateral speed, physical strength at consistency laban sa elite competition. Noong 2023, nagkaroon siya ng pinakamalapit na pagkakataon nang kunin siya ng Orlando Magic para sa NBA Summer League. Marami ang natuwa dahil unang beses nakita ng mga NBA executives si Kai sa actual na Summer League environment. Nagpakita siya ng flashes ng kanyang shot blocking at anterior presence, pero limitado ang kanyang playing time at hindi naging sapat upang makakuha ng guaranteed contract. Pagkatapos nun, bumalik siya sa Japan upang magpatuloy sa kanyang development at doon nagsimulang makita ng marami ang kanyang tunay na pag-improve. Sa B-League, mas naging agresibo siya, tumaas ang kanyang scoring, lumakas ang kanyang rebounding, naging mas komportable siya bilang modern center na kayang umatake sa loob at labas para sa shooting opportunities. Ayon sa kanyang professional statistics, umabot pa siya ng halos 14 points at mahigit 9 rebounds kada laro bago dumating ang ACL injury. At doon dumating ang pinakamabigat na pagsubok, isang ACL tear. Para sa isang 7'3" player, hindi biro ang ganitong injury. Maraming malalaking players sa basketball history ang nahirapang makabalik matapos masira ang kanilang tuhod. Kaya nung nangyari ito kay Kai, marami agad ang nagtanong kung tapos na ba ang kanyang NBA dream. Pero dito rin lumabas ang kanyang tibay. Sa halip na sumuko, dumaan siya sa mahaba at masakit na proseso ng rehabilitasyon. Buwan-buwan, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang katawan. Habang ang ibang players ay naglalaro at umaakyat sa rankings, si Kai ay nasa gym, weight room at rehab facility. Sinusubukang ibalik ang kanyang explosiveness at mobility. Ayon mismo sa kanyang mga update, target niyang makabalik ng buo at maayos nang walang setbacks. At ngayon, narito na tayo. Summer League season na naman, mas matanda na si Kai, mas maraming experience, mas marami ring pressure. Dahil sa totoo lang, hindi na ito katulad ng dati. Hindi na ito tungkol sa potensyal. Kailangan na niyang patunayan na NBA ready na siya ngayon. At para sa maraming scouts, maaring ito na talaga ang pinaka-importanting pagsusulit ng kanyang buong basketball career. Well, kung titingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon ng NBA, mas mahirap nang makapasok ngayon kumpara nung unang beses sumubok si Kai. Ang liga ay nagbago ng husto. Hindi na sapat ang pagiging matangkad lamang. Ang modern NBA center ay kailangang makatakbo sa open court, makapag-switch sa guards, makapag-protecta ng rim, at sa maraming pagkakataon ay marunong ding tumira mula sa labas. At dito papasok ang pinakamalaking hamon para kay Kai. Hindi niya kailangang patunayan na marunong siyang maglaro ng basketball.
Matagal na niyang nagawa yon sa iba't ibang professional leagues. Ang kailangan makita ng mga NBA scouts ay kung kaya niyang gawin ang mga bagay na hinahanap ng NBA ngayon. Kaya ba niyang depensahan ang mas mabilis na forwards? Kaya ba niyang makasabay sa transition game? Kaya ba niyang manatiling healthy sa isang 82-game season environment? Ito ang mga tanong na malamang nasasagutin ng Summer League. Pero may isang bagay na pabor kay Kai ngayon na wala siya nung mga nakaraang taon, experience. Habang karamihan sa mga Summer League players ay rookies o bagong graduates mula sa NCAA, si Kai ay dumadaan na sa ilang taon ng professional basketball laban sa mga veteranong import at national team players. Nakaharap na niya ang mga dating NBA players, nakapaglaro na siya sa ilalim ng pressure ng international tournaments, naranasan na rin niya ang highs at lows ng professional career. Ang maturity na yon ay maaaring maging malaking advantage. Well, sa katunayan, maraming NBA teams ngayon ang mas bukas sa pagkuha ng mga older international prospects kaysa dati. Hindi nakakaiba ang mga kwento ng players na nakapasok sa NBA matapos ang ilang taon sa Europe, Australia o Asia. Ang mahalaga ay makita ng team na may malinaw kang NBA role. At para kay Kai, malinaw kung ano ang role na yon. Rim protector, shot blocker, pick and roll finisher, weak side defender, secondary rebounder. Hindi niya kailangang maging susunod na superstar para makapasok sa NBA. Hindi niya kailangang mag-average ng 20 points kada laro sa Summer League. Ang kailangan niya ay ipakita na kaya niyang maging reliable role player na makakatulong sa second unit ng isang NBA team. Kapag nagawa niya yon, posible pa rin magbukas ang pinto sa pamamagitan ng Exhibit 10 contract, two-way deal, training camp invitation o G-League pathway. Pero kasabay ng pag-asa ay ang realidad. Si Kai ay nasa yugto na ng kanyang career kung saan bawat taon ay mahalaga. Habang tumatagal, mas dumarami ang bagong prospects na pumapasok sa NBA pipeline. Mas bata, mas athletic, mas maraming exposure mula sa US college system. Kaya maraming fans ang naniniwala na ito na ang last plus moment. Hindi dahil matanda na si Kai, kundi dahil ito na ang panahon kung kailan kompleto na halos na kailangan niya. Professional experience, physical maturity, international exposure at mental toughness mula sa mga injury na kanyang nalampasan. At kung may isang bagay na natutunan natin sa buong journey ni Kai, ito ay ang katotohanan, hindi siya basta sumusuko. Maraming beses nang sinabi ng iba na tapos na ang kanyang NBA dream, maraming beses na ring may nagsabing, imposible na. Pero sa bawat pagkakataon, bumabalik si Kai ng mas matatag, mas gutom at mas determinado. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.